Ngunit hindi isinuko ni Aginaya ang kanilang pag-iibigan. Hiniling niya sa bathala ng buwan at mga bituin na muling bigyan ng pagkakataon ang kanilang pag-iibigan ni Machete. Sa paglubog ng araw at pagsilang ng buwan, muling bubuhayin pag-iibigang walang hanggan. Sa taktang panahon, mahal ko, sa panahon kapwa na tayo malaya. Sa lugar kung saan inilibing sa Machete, tumubo ang isang puno. Ang punong simbolo na tinupad ng bathala ng buwan at mga bituin ang kahilingan ni Aginaya. Hanggang sa muling pagkikita, mahal ko. Isang punong inalagaan ni Aginaya hanggang sa kanyang kamatayan. At sa paglipas ng panahon, nanatiling nakatayo ang punong yon. Naghihintay lang ng takdang panahon kung kailan mabubuhay muli ang pag-ibig na sinumpa ang ipagpapatuloy magpakailanman. Ganda-ganda naman ang kwento mo, Nay. Talaga, nagustuhan mo? Opo, Inay. Kaya lang po nakakalungkot. Kasi sana po magkasama ulit sina Machete at Aginaya. Anay, totoo kaya ang alamat na yon? May mga nagsasabing totoo daw yon. Meron naman nagsasabi na puro haka-haka lang daw. Pero alam mo, kung ako ang tatanungin, naniniwala ako na totoo yon. Talaga, Nay? Sa katunayan, sabi ng lola ko, ito daw punong ito, ang punong tumubo sa libingan ni Machete. Mukhang mahiwagang ang punong to, Nay. Oo nga, kasi sa tinagal-tagal ng panahon,
hanggang ngayon nakatayo pa rin siya. Kahit hindi namumunga. Ano na naman ang gagawin mo? Ito-drawing ko po, Nay. Papakita ko po kay tatay. Sige. Sige. Iiwanan muna kita dito, ha? Pero huwag kang aalis. Mamimitas lang ako ng mga gulay, ha? Apo. Ah. Ano kaya yung halaman?